Noong 1999 po, pinasamahan po ni Auntie Sal yung kababayan po namin na taga Leyte na mag-apply sa Piandre. Sinamahan ko po siya. Si Ma'am Coret po yung tumanggap po dun sa kasama ko. Pinag-apply din po ako ni Ma'am Coret. Sabi ko, "Di po ako mag-a-apply." Siya lang po, "Hindi, mag-apply ka." Pinapirma niya po ako ng may data. Tapos nun wala po akong requirements. Kinabukasan pinabalik kayo, start na po sa atrium building po. Tas sa atrium building is na kami nag-ano-ano, tapos bigla pong pinadala kami sa Piandre Timog po. Tas dun na po nagsimula yung journey ko ng pagiging assistant. Ako ni Mr. Ambet. Nung una ayoko po mag-stylist, kasi may niloloob ko. Kasi konting ano lang sa'kin, parang dinidibdib ko po. Matapang ako na matampuhin na dinidibdib ko po lahat. Pero hindi po pala dapat gano'n. Hindi naging stylist po. Nag-train po kami sa may Ayala. Si Ma'am Dre po yung nag-ano sa'min. Si Mr. Alan, thank you po. Tapos nung nag-graduate kami, dinala po kami sa SNS. Tas hindi ko 'to makakalimutan. Unang-unang gupit ko. Ikaw, Ma'am Dre, nagbigay sa'kin ng lakas ng loob. Sabi mo, "Kaya ko." Ikaw nga po yung ninenervyos dun, ma'am, Naayos mo yung damit ko. Kaya mula nun inisip ko si Ma'am Dre nga binigyan ako ng lakas ng loob. Ako pa kaya sarili ko. Di ko nakakalimutan yung Ma'am Dre na iniisip ko lagi na binibigyan mo ko ng lakas ng loob. Marami ring pagsubok nung stylist ako kasi nung time na yun yung anak ko nagte-therapy din po. Nag-stylist ako tapos hatid ko siya sa therapy niya. Tas awa ng Diyos naman po na nalagpasan ko po. Kaya lang may pagsubok na naman. 2018 namatay yung tatay ko, July 17 may bagyo, di namin siya naabutan magkakapente sa ospital. Patay na po siya sa morgue, namin siya naabutan lahat. Hindi pa ako nakaka-move on nun. Na-opera naman po ako sa matres. October din na 2018. Pero yung pinakamasakit yung 2019. Nung na-stroke yung asawa ko si Job. Nung na-stroke si Joma, sabi ko, "Lord, bakit ganun pangatlo na to?" Sabi ko, "Tama na, hindi ko kakayanin na pang-apat pa." Tapos nung na-stroke si Joma, madaling araw kasi yun. Hindi ko siya pinapansin, tinatawag niya ako. Akala ko kung ano lang. Tapos naghahanap kami ng sasakyan, wala kaming mahanap. Pero awa ng Diyos yung pinsan niya Tapos madaling araw, iniisip ko si Miss Lu. Tinawagan ko si Miss Lu. Para masabi kay Ma'am Linda o sa inyo po na kung puwede tulungan si Jomar. Tapos nung madaling araw na siguro po yung 6:00 o 5:00, tumawag si Ma'am Linda. Isa lang yung tanong sa'kin ni Ma'am Linda, "Anong gusto mong gawin ko?" Sabi ko, "Tulungan mo ako. Ayoko po mamatay si Jomar dito. Kasi mamamatay po siya dito 'pag dito po siya ospital na 'to." Sabi ni Ma'am Linda, "Sige, may pupunta diyang Ay, may pumunta po. Awa ng Diyos naka-survive si Jomar. Kahit na minsan nawawalan na ako ng pasensya kasi mainitin ang ulo niya po, Pero, sa pagsasama pala ng mag-asawa, dapat isipin mo yung magagandang nangyari sa inyo kaysa dun sa kasi mabait si Jomar po. Napakabait niya. Kasi nung hindi pa siya nagkakasakit, lahat po siya yung gumagawa. Wala akong ginagawa sa bahay. Nakailatan lang ako, naglilinis. Siya po yung naglalaba. Nagluluto kasi hindi po ako talaga marunong magluto, Tapos 'pag anak ko nag-request ng luto, sasabihin ng anak ko, Papa, luto mo kung ganito." Sine-search niya po. Mabait po si Job. Kaya kahit anong gawin niya sa'kin, magalit siya hindi ko siya iiwan. Sa lahat po ng tumulong kay Ma'am Linda, hindi, sa Sir Jake, sa Piandre po kung ba't din po ako naging stylist, saka si Jomar din po. At saka po, sa mga taga Greenbelt po, kasi po pumupunta po sila doon. Dinadalaw nila si Jomar. At saka sa lahat po na nagdasal kay Jomar, alam ko po huli na po ito. Ang pagpapasalamat ko po sa inyo sa lahat po nagbigay ng tulong kay Jomar.
at saka nagdasal, at saka mayro'n pa po isa si Ging po. Kahit day off niya po pumupunta siya do'n paglabas niya at pinagluluto niya po ako ng pagkain. Salamat Ging. Tsaka sa UP Town, tsaka ma'am isa si Miss Agnes. Lagi siya yung nagbibigay ng pero wala pa siyang nawala. Ay Diyos. Miss Agnes kung saan ka man, salamat sa kaya nung namatay si Agnes, medyo naano din po ako ma'am, nahirapan din po ako. Kasi nagkasunod-sunod. Kasi na-stroke tas nung pandemic pa po. Awa ng Diyos na kaya naman. Pero ang hirap ng journey nung si Joma. Nagkaroon kasi siya ng inferiority complex po ba yun? 'Pag nagpupunta kami Makati Med, naglalakad siya, nakayuko siya. Sabi ng doktor, "Ba't ka nakayuko? Dapat naka-chin up ka." Tinitingnan nila ako, eh. Kasi parang feeling ko pinag-uusapan nila ako. Sabi ng doktor, "Hindi, tinitignan ka lang nila nun, pero wala silang sinasabi." Hindi, sabi niya, "Nito lang ma'am, may natinang kaming kasal, pamangkin niya. Akala ko hindi kami a-attend." Nagulat ako na siya yung, "Love, punta tayo." Tapos yung sa kasal ma'am, habang naglalakad kami, umiiyak po ako. Akala ko feeling ko kami kinakasal, pero yung kaya ako umiiyak, kasi ngayon ko lang naramdaman na nagkaroon na ng confidence si Jomar lumabas. Kaya ngayon masaya ako na bumabalik na unti-unti si Jomar. At kahit papaano, kahit mahirap, naka-survive ako. Sabihan din, salamat po. Kasi kung wala ako dito, hindi ko yung mga pangangailangan namin. Tsaka kay Lord, thank you very much. Binigyan niya ako ng lakas ng loob. Kasi kung sa iba yun siguro, magkakaroon na ako ng, ano ba yung sakit na yung pangmayaman, ma'am? Yung, sabi nga nila, anxiety. Nilalabanan ko siya. Dahil kay Lord, pinapagdasal ko na wag ako magkaroon nun. Basta thank you. Thank you po. Kay Ma'am Linda, sa pamilya niyo po. Sa lahat po ng tulong na binigay niyo sa'kin. Lalo kay Jomar, ospital, di ko naman po kayang bayaran yun, eh. Tsaka kay Lord, sa lahat po ng tumulong.